Hi guys! Welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Wheel of Fortune in reverse. Seven of Wheels in reverse. What's with the Wheel of Fortune in reverse energy mo? Because of this, may nangatake sa fortune mo. Or maybe sa destiny mo. May deceit. May gumagawa ng deceit scheme, pahide. That's why malungkot ka ngayon. That's why hindi ka na nag-aantay na swertihin ka pa o darating yung destiny mo. And it makes you aggressive and reckless and alam yun, nagagalit ka. Makes you fiery, mixed emotion na nagagalit ka o galit ka na parang gusto mong ma-atake. Because merong mga nang-atake sa iyong, ano ba to, destiny mo ba tong Wheel of Fortune dito? Or maybe sa fortune mo pati. Yes, sa destiny mo. Merong mga nang-atake ng destiny mo. Yung mga para sa'yo. Yung nakadestin na sa'yo, nakalaan sa'yo. Yung meant for you. Yung kapalaran mo. Ina-atake nila. There's deceit. Madami ba ito na-atake sa destiny mo? Madami. Why? Bakit nila ina-atake? Dahil para sa kanila mahina ka. Kaya ikaw yung ina-atake nila kasi kinakaya-kaya ka nila dahil soft-hearted ka, kasi understanding ka, kasi empathetic ka. Ganyan yung mga masasama at evil. Atakihin nila kung sino ang tingin nilang mahina. Ang tingin nila mahina ka, emotional ka. Para mas lalo ka maging emotional, no? Para magdanas ka ng emotional turmoil. Hindi. Para ano? Para masaya sila. Pag meron silang piniperwisyo. Para masaya sila pag meron silang piniperwisyo. Na-enjoy nila yun kasi evil sila yun. Ganun yun. Na-enjoy nila yun. It makes them happy. Diba? Kung gaano ka-foolish yung mga ganong tao, mga evil na yan. Tao yan sila yun. Who wants to destroy you? It's a family. Because naiinggit dahil sa inggit nila sa'yo. Dahil sa inggit nila sa'yo. Anong mangyayari soon sa buhay mo? Ano yung mga pagbabago sa buhay mo? May babalik sa'yo na hindi ka na i-ghosting pa. Na hindi mo na ma-feel yung na-ghosting ka. So, pwedeng person mo, past person, yun ang babalik sa'yo. Yung mga kinuha nila, yung mga dinistroy nila, inagaw nila, ninakaw nila, o ano man. Yan ang babalik sa'yo. Kung di man yung mga ninakaw nilang pera, mga ano yan, o kaya person mo, kung ano man yan, yung mga fortune, luck, blessings, na binlock nila, mga ganon, yun ang darating sa'yo. Pero merong babalik sa'yo, pwedeng person mo. Person mo, ang babalik sa'yo na
energy ng person mo to. Na nag-antay ito. Kasi, maaring hindi pa right time or divine timing at that time. Or, maaring hinadlangan, hinarangan. Pero ngayon, lalo kung naging mahina yung person mo din, kung naging soft siya, ngayon superior na yung person mo and courageous. Sila na yung iiwas, lalayo. Ganyan yung mga yan pag alam nilang empathetic ka, understanding. Ganyan ang mga evil. Ikaw yung tatargetin nila. They enjoy nga eh. It makes them happy daw. So ano pa, ganyan yun sila kasi mga foolish yun sila. Kaya masaya sila na natake nila yung mga taong ulit. Yung tao may mga empathy. Yan ang kanilang mga target because they are masama. See? Kung ano yung nandito sa mundo to. Dahil sa mga greedy na mga tao, selfish and evil na yan. Yung mga mabubuting tao ay lalong kinawawa nila. Lalong naging kawawa. Kaya kung magtaka kayo, yung mga tao matulungin sa mga hayop, sa ibang tao na may mga problema, na dumadanas ng problema, na maawain o empathetic sa mga biktima, ay inaatake ng mga evil na tao. Kasi ganun dito sa mundo to eh. Kasi yung mga evil na tao, wala nang empathy yan eh. Wala pang utang ng loob yan eh. Tulungan mo pa nga yan eh. Salbahin ka nila eh. Gusto nilang kunin lahat sa'yo eh. May ganyan. May mga ganyan kasi. May ganyang tao. Na abusado, salbahe. Totoong salbahe. Yan ang mga totoong salbahe. Hindi mo mabibase sa bunganga yung taong salbahe. Sa gawa. Sa gawa. And yung body mo energy ngayon, emotions, balance, justified. Why? Merong sword, oh. Parang nakapahalang. You look so powerful and strong and respectable. Dahil sa balance yung emotion mo. You exude strength, powerful personality, powerful energy. Your heart is stable. Your mind is stable with a pentacle here. May puso ka, oh. With heart. O meron kang gustong mahatulan, maparusahan, pwede din. Ano pa? Yun talaga. Ito talaga yung energy mo ngayon. Ano pang energy mo ngayon? Maliban doon. Balance talaga guys. Balance. Nagre-rejuvenate. Nag-heal. Calm. Relax lang. So fresh. All the negativities are out. Ganon. Puro positive and healing energies yung nasa aura mo, nasa chakras mo, nasa katawan mo, nasa mind mo.
You think fruitful. Ano ang next na mangyayari sa'yo, sa buhay mo, sa'yo? Death and rebirth. Ano yan, mari-rebirth ka. Papanganak ka na. Ganon. Hindi. Hindi isa, ipanganak ka na. What's with the death and rebirth here? Makakalabas ka na sa egg na yan. Eggshell na nakabalot sa'yo. Kaya, hindi sa ma-rebirth kayo, parang ipanganak kang muli, no? Hindi. Lalabas ka na sa eggshell na yan. Parang kung sa tunnel pa, lalabas ka na sa tunnel na madilim. Which is, dumaan ka sa transformation. Tama ganito. Death card. O kaya sa eggshell na parang nakulong ka sa loob ng eggshell na yan. Dahil doon ka pinag-grow. Doon ka nag-grow. Nag-grow spiritually, and then lalabas ka na sa eggshell na yan. So, yan na yan. Maging ano ka na, pag nakalabas ka na sa eggshell na yan. Ano na yung personality mo, ano ka na. Eto ka na. Very wise. You know what will hurt you or not. What is the right decision. Para bang automatic na. Alam mo na pwedeng trap, na ma-trap ka. Pwedeng it could hurt you. Kung yan ang gagawin mo, it could destroy you. Kung yan ang gagawin mo, it could harm you. Kung yan ang gagawin mo. So, you will choose the best choice. Or else, you know what is good for you or not. What is the best choice? What is the best option? What is the best way? Na it cannot hurt you. It cannot destroy you. Bukas yung third eye mo. You have the wings, no? Pero invisible wings. Now you can reach your goals in life. You can achieve what you want. From this na parang naka-chain ka. Nakatali. Mabubuksan mo na yan magkaroon ka na ng freedom. O malulusaw yan because of the heat of fire. Malulusaw yan yung mga naka-bind, naka-chain sa'yo. Matatanggal na yan. Those cannot restrict you, cannot bind you anymore. No one could bind you and restrict you anymore. You will have that complete freedom. You will be free from the bondage. You can fly high. You can achieve what you want. You can soar up high. Hindi ibig sabihin na parang kang eroplano na nakalipad talaga. Kumbaga, malaya ka nang abutin yung mga pangarap mo sa buhay na wala nang nagre-restrict. Wala nang nagbabind, wala nang kumukontrol sa'yo na hanggang dyan ka lang. Because others want you to stop dreaming, to stop achieving your goals. Because of their envy. Dahil sa inggit nila. Dahil sa insecurities nila. Alam nilang capable ka. Alam nilang magaling ka. Alam nilang you have those abilities or kung anong meron ka na nakikita nila sa'yo na wala sila. That's why umiiral yung inggit nila and they want to restrict you, to bind you, to stop you.
to control you. Na para bang ang tingin nila ay they are authoritative, or they have the authority over you because they see you as weak o mahina, lalo na emotional o soft-hearted. Ganun yung mga yan. Ganun ang mga taong evil. If they see you like this, understanding, soft-hearted, emotional, it's their opportunity to harm you, to destroy you, to control you. They think they have the power to control your life. Umiiral yung kanilang yung parang paging greedy. Sakim, selfish. Who wants power over others. Anong next na mangyayari sa buhay mo? Upright may three of wheels. Yes. Three of wheels. Ma-recognize ka na you can build something na you really want, na mapag-focusan mo. Or kung ano man yung ginagawa mo, ma-recognize ka na. Or kung ano yung mga hobbies mo, talent, or abilities. Kung saan ka magaling, ma-recognize ka na. Or there will be a collaboration na mangyayari. Magkakaroon ka ng team, o kung meron ka ng ka-team, ay you can work well together. You can build something great together. Ayan, na purposeful. Ano pa? Ang next na mangyayari sa buhay mo. Sa mga victim dyan ng mga, evil na gusto ng power over you sa buhay niyo. Don't allow them to make your mind negative or pessimistic. Kasi it makes them happy. As you see, sa mga empathetic na mga tao dyan, ang mga tao empathetic, hindi manguna yan. Hindi manalbahi yan ng hindi manguna yan. Siguro pag unahan ay gusto nilang ma-destroy yung mga gumagawa ng distractions and yung mga nangontrol at gusto mga overpower sa kanila at yung mga greedy na mga tao na gustong kunin lang sa kanila. Wow. Because they want to stop that people na iruwin yung kanilang buhay. Dahil sa kanilang greediness, dahil sa kanilang envy, selfishness, because they're cunning, pero hindi manguna ang taong mga empathetic. Matulungin pa nga ang mga tao may empathy eh. Ang mga taong soft-hearted, kind-hearted, minsan naging cold na lang yan dahil sa ginagawang unfair at injustice at pang-victimize ng ibang tao ng mga evil na yan. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? At pag kunwari gusto yung taong empathetic, no, na gustong ma-punish na, maparusahan na ang mga taong evildoers na gumawa ng evildoers sa kanila. Ang sabihin pa ng mga taong evildoers, yun ang salbahe ng masama. Pero hindi nila tinitigilan yung tao na yan dahil sa inggit nila, dahil sa insecurities nila, dahil sa pagiging greedy nila, dahil sa selfishness nila, dahil na-enjoy nila yung pang-harm sa mga taong empathetic at sa mga biktima nila. At sa mga taong tingin nila yung weak o mahina. Weak na mahina. Hindi wicked kundi yung mahina.
tingin nilang mahina. Na-enjoy nga daw nila eh. Masaya sila eh. Because they want power over others. Yung may evil na yan. Over the lives of others. Anong next na mangyayari sa buhay mo? Let's see. They want control. There's a letter. Meron ka ma-receive na letter. From who? Dito sa babalik sa yung person. Yan na ba yun? Sa person na mag-effort sa'yo, makaka-receive ka ng letter. I think it's upright yan. Tax ba yan? Hindi. Hindi to upright. Nakaka-receive ka ng letter. Merong babalik sa'yo na hindi ka na feeling ghosted. No? Yun, maybe it's your past person. Pero meron ding mag-effort sa'yo continuously na pwedeng obsess yan sa'yo. Matindi yung desire niya sa'yo. Extreme yung pagkagusto niya sa'yo to the point na, alam yun, exceeding or extreme na talaga, no? Yan ang magsisense yun ng letter. Or matindi yung desire niya to be with you, to build something with you. Yan ba magkakaroon sa inyo ng collaboration itong mag-send ng letter sa iyo? Letter? Pwede. Or you will build something. Kung hindi man collaboration, you will build something together. You will work as a team or you will start something na something new or a relationship with the Ace of Cups. New person or past person man. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Snake. So, hindi ka na matatabla ng kamandag ng mga ahas. Ahas na tao, evil forces. Hindi ka na matatablan pa. Hindi ka na matatabla ng mga like what? Like witchcraft. Gawain ng mga evil yan eh. Like spells. Mga taong traitor ba? Like spells, witchcraft, any kamandag, any lason na sinisend sa'yo, maledictions, illusions, witchcraft, black magic, dark magic. Mga ganyan yung mga sa evil forces yan guys, mga nasa evil forces, yung snake na yan, sumisimbolo ng snake dyan. Na, ano pa, na you are like this yellow mongoose na hindi matatabla ng kamandag ng snake. Ikaw na yung katapat ng mga ahas na yan. Yung yellow mongoose na yan ang taga-puksa ng mga ahas. Yan ang nangangain ng mga ahas. Dahil hindi sila matabla ng kamandag na ahas. Maliliksi itong mga yellow mongoose na to. Takot ang mga ahas dyan. Kasi kakainin sila ng yellow mongoose. And maybe it's your spiritual purpose, mission to destroy these snakes. This evil. Yan ang isa sa spiritual mission mo. Yes? To fight evil. Nasa side ka ng light. Nasabihin ng mga evil na mga ay masama na labanan sila. Na mga evil na mga tao, masama na i-destroy sila. Masama daw yung tao na puksain sila. But it's your mission. Nasabihin pa ng mga yan, yung taong empathetic yan ang totoong masama. Because they live in lies. They live a parasitic lifestyle. Ang tingin nila sa masama, mabuti. Yung mga ginagawa nilang mabuti, ay tingin nila, yun na ang righteous. Yun ang yung ginagawa nilang masama, yun ang righteous para sa kanila. Dahil baliktad yung mga yan. They used to it. They live life like that. They believe in their own lies. They're so manipulative people.
Nabaliktarin nila ang katotohanan. Ganon yung mga yan eh. So, para sa kanila, paglabanan sila, kasi because they're so liar and manipulative, no? Sumisimbolo nga ng sneaky, evil, ahas, no? I don't know kung tao lang ba to. O pwede din basta nasa evil forces, basta any evil. Ano daw, pagka puksain na sila o parusahan sila, sabihin nila, masama, kasi parusahan mo, tao daw sila eh. Ano daw sila eh, kunwari lang sa mataong masama at evildoers, masama daw na puksain sila, masama daw na parusahan sila, masama daw na tapusin ang kasamaan nila, masama daw na hatulan sila, dahil tao din daw sila, tao nga ang nakatira sa mundong to. Pero ang tao may sa side ng light, may sa side ng evil. At sila nasa side ng evil. They are evil. Dahil ano daw sila? Precious. Ganun yung mga taas ang tingin nila sa sarili nila and para bang napaka-important talaga na yung gawain naman nila napaka-evil. Pang-harm. No? Tuwang-tuwa pa nga sila, masaya sila na hinaharm yung mga taong empathetic. Dinidestroy nila. Masaya sila. Oh, it gives them happiness. Kung ano yun, parang nakukontento sila. Masaya sila. Napaka-foolish. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Let's see. Dog. Nagkakaroon ka ng dog. Magkakaroon ka ng whole family. Magkakaroon ka ng masayang buhay. At magkakaroon ka ng pamilya, sariling pamilya na wala ka pang asawa, magkakaroon ka ng asawa, anak, ganyan. Kung wala ka pang anak, magkakaroon ka ng anak, and you will live happy. You will live a life na full of contentment, fulfilled. You're satisfied. You may enjoy mo yung buhay. You will live peacefully. But you are meant to be like this. The yellow mungus na tagapuksa ng mga evil. Na nasa evil forces. Ano ang of course, you are not a witch. Hindi ka witch. Nasa side ka ng light. Maaaring mga kalaban mo pati mga witch dyan. No? Puksain mo mga witches. Mga mangkukula, mambabarang. Mga nasa side ng kadiliman yung mga kalaban mo dyan. Yung mga puksain mo. Or any sa evil forces. Sabihin naman masama ka. Pero sila ang totoong masama niyan. Dahil tao daw sila, tao. Pero nasa side sila ng kadiliman. Mga evil sila, masasama sila. Because of their greediness. O kung anong klase ng nilalang yan, na tao, na masama, na evil. Sumisimbolo ng ahas. Ganyan yan. Yung mga puksain mo. Pupuksain mo yan. You will destroy those evil. Ano naman ang
darating sa'yo na to na letter tungkol yan sa person na yan. Magbibigay sa'yo ng mensahe o magsisend sa'yo ng letter or message yan siya. Hindi na siya restricted. O hindi niya na pinipigilan yung sarili niya, hindi niya na kinokontrol yung sarili niya. Ano pa, na-message ka, nasendan ka ng letter, o fiery, on fire, and very brave na sabihin niya na, o ang mag-send sa'yo ng letter or message, no, very brave na siya, like a roaster. You know what, roasters are brave. Oh, like a roaster. Frank. Yun ang simbolo ng roaster. Frank, candid, honest, courageous na sabihin ko ano yung totoo. Ano yung sasabihin niya. Maging talkative na yan about sa feelings yun sa'yo. Yung tao na yan. Ano pa? Ang iniisip ngayon ng person na yan na magsisend sa'yo ng letter or message yan siya. Ang pakasalan ka. Ang magkaroon ng stability sa inyo. Ang mapangasawa ka na. Ang maging partner ka sa buhay. Anong gusto niyo sabihin sa'yo ng person na magsisend ng letter sa'yo? Stable na siya, confident, independent, kasi courageous na siya. With the roaster, matapang na siya. So, hindi niya kailangan ng opinion ng iba o hindi niya kailangan magtanong-tanong pa sa iba kung ano yung sabihin niya sa'yo. Confident na siya sa desisyon niya, sa masasabihin niya sa'yo. Stable. And alam niyo, hindi siya nervous, hindi siya feeling ungrounded, hindi siya nagkakaroon ng doubt sa sarili niya, confident nga eh. And komportable na siya na sabihin sa'yo yun, na confident pati. So yan, kung gaano siya ka-in love sa'yo with the color pink, open yung kanyang heart chakra, na buo na yung decision niya, na pag-decide na yun siya, na ikaw yung pinipili niya na gusto kanya mapangasawa. Yun ang decision niya. That's why courageous and positive siya na mag-offer ng cup of love sa'yo, na i-message ka, na-sendan ka ng letter, or patawag man yun, basta there's message or letter. Klaro na sa kanya talaga kung ano yung gusto niya na mangyari sa inyo. See? Nine of Swords. Ayaw niya papatumpik-tumpik or yung mag-overthink. Instead, magta-take na siya ng action. Hindi niya na din pinipigilan yung sarili niya, ng isipan niya to do what he or she really wants. This person wants success and growth, no? A new beginning, na may growth, merong growth, merong buhay, to start something with you. Maring may nag-end sa inyo kung meron man ha. Or this person wants a rebirth or a new beginning with you, na a positive life na, no? A positive relationship, a successful relationship with you. So, ito na lamang guys for collective reading.